Shame on you, Claire, anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they feel threatened by you guys, just let them be. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! She lies! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're ninyo. Umpang nyo. Utang nyo mo. 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 Kamatay ka na sana. Kamatay ka na. Utang nyo mo. Di. And she's a spokesperson. Naya. Sinungaling. Sinungaling. Yun sa peso. Ayan! Malekaga. Your one is the Malekaga. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Pangit mo! Pangit mo! Utang nyo 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 mo! Kamatay ka na sana! Get the fuck out of PC! Liar! 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 Marcos is a thief. Marcos is corrupt. Marcos is a liar. Marcos is a tyrant. He steals money with the taxpayers. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos is a liar. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no, sa Canada na kung saan ay pinagmumura itong si Claire Castro, no, doon ng mga Pilipinong nasa labas ng hotel at meron nga na pong event doon sa hotel na yun mga kababayan, kung hindi ko magkakamali sa Fairmont Hotel ata yun, doon sa Vancouver, at nandoon rin po si Claire Castro, no, sa labas at saktong nandoon din yung mga nagrarally at talagang kinumpronta siya, sinundan siya doon mga kababayan, no, at pinagmumura ng mga galit na mga Pilipino doon sa Vancouver, Canada, at tila bagay nagasumbong pa itong si Claire Castro doon sa mga pulis na nandoon sa labas ng hotel, no, at sinasabing hinaharas daw po sila ng mga Pilipinong nagprotesta doon mga kababayan, no, sa Canada, at talagang hindi po nila tinantanan itong kailang rally doon sa Vancouver, Canada, no, doon sa pagpunta ni President Bongbong Marcos mga kababayan. At dalawang grupo nga itong nag-rally, no, nagprotesta doon sa labas
labas ng hotel at inaabangan nga nila itong pagdating ni President Bongbong Marcos doon, mga kababayan, no? At itong si Claire Castro lang nasa labas talaga, kaya siya yung kinumpronta ng mga galit na mga Pilipino doon sa Canada, mga kababayan. So yung nagrally dito ay yung grupo ng Maisog, no? Itong mga Duterte supporters, at yung kabilang grupo doon sa kabila naman yung Akbayan, mga kababayan, na kung saan ay kahapon din po ay pinagmumura itong si President Bongbong Marcos nung pumunta sila doon sa Jollibee, no? Doon sa Vancouver. At kahit na po ay pinagmumura, mga kababayan, no? Itong si PBBM ay nakangiti lang siya, mga kababayan, parang nonchalant, parang wala siyang pakialam dito kahit pinagmumura na siya. Although talagang para sa aking opinion nakakahiya, no? Na talagang kung saan siya nagpunta ay may mga sumasalubong sa kanyang rally at protesta, mga kababayan. So nalalaman tuloy ng mga ibang dayuhan na talagang gaano kapalpak yung pamumuno mo dito sa bansa, no? Or yung kanyang pamumuno sa kanyang bansa ay talagang palpak dahil maraming galit, mga kababayan. At alam na po nila, no? Nalalaman na po ng mga taga-Canada ang patungkol nga dito sa malawakang flood control corruption, no? Sa buong history ng Pilipinas. At abangan natin kung ano po yung next press con ni Claire Castro dito, no? Kasi talagang kinumpronta siya, nilapitan siya doon ng mga galit na mga Pilipino, no? Na sinungaling siya at ibalik nila yung perang ninakaw nila sa flood control, thief, ayan. So nakakahiya, no? Nalaman tuloy ng mga pulis dito sa Canada kung gaano ka walang hiya, no, itong gobyerno ngayon, mga kababayan. At nalaman na tuloy ng mga pulis doon sa Canada, no, na sinungaling itong spokesperson ng presidente ng Pilipinas, no, mga kababayan. At akala siguro ni Claire Castro na paalisin, no, ng mga pulis itong mga nagrarally doon, lalo na yung mga sumunod sa kanya doon kasi naglalakad siya, sinundan siya at kinumpronta talaga siya at pinagmumura, mga kababayan. So akala niya na paalisin, no, yung mga nagrally, pero hindi po pinaalis yung mga nagrally, mga kababayan. Pero sinabihan lang sila na or sinabihan pa sila na you can film all you want, no. At sabi pa nung police, no, na best protester daw itong nagrally ngayon, mga kababayan. So dito sa Canada naman ay hindi naman sila mahigpit, no, pagdating dito sa mga rally or protesta, kasi sila po mismo ay nagrarally din naman, no, doon sa kanilang bansa, no. May kalayaan ng mga residente nila or mga citizen nila na mag-rally, ganoon din dito sa Pilipinas. So talagang na-recognize nila at inalaw nila na magprotesta yung mga Pilipino doon sa Canada dahil nandoon nga po yung presidente, mga kababayan. So abangan natin kung ano kayong or ano kaya itong mga ipagmamalaki na naman ni Claire Castro dito sa pagpunta ni PBBM sa Canada. Malamang meron yan, mga kababayan. Ibibidan niya yan kahit na maliit na bagay, no, gagawin nilang malaki yan, no, kasama yung mga media, no, i-highlight talaga nila yan, mga kababayan. At for sure ay i-block out nila yan, no, sa balita nila yung rally, no, dito sa Canada, lalo na itong pagmumura, no, dito, lalo yung mga mainstream media na kasama nila. Talagang hindi nila ibabalita yan na pinagmumura itong si PBBM at si Claire Castro dyan sa Canada, mga kababayan, no. So para po sa akin nakakahiya, no, na nalaman tuloy ng mga taga-Canada kung anong ginagawa, no, or anong performance dito ni President Bongbong Marcos at ng kanyang administration, na bakit may mga Pilipinong galit na galit at rarally sa kanya, no. Talagang ibig sabihin ay inutil yung isang leader na kung saan na nagpupuntang bansa ay sinasalubong ng mga protesta at kinukumpronta dito sa mga katiwalian, no, sa mga corruption na nangyayari sa kanyang administration, mga kababayan. So yun ang ating abangan pag uwi niyan. For sure maraming ibabalita yan na hindi naman talaga dapat ibalita, pero ibabalita dahil wala namang ibang ibalita, mga kababayan, no. Pagmamalaki yan, kung may mga investment na makuha yan, talagang i-highlight yan, mga kababayan. Pero ang tanong kung kaya bang masustain or matutuo kaya or magiging katotohanan kaya itong investment na ito, no, knowing dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, mga kababayan, no, na isa talaga yan sa makikipag or turn down, no, dito sa mga investor sa korupsyon ng gobyerno, mga kababayan. So isa yan sa mga dahilan bakit umaayaw yung mga investor dito sa Pilipinas, dahil sa mga talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. And yet yung mga inaaresto nila, yung mga kinakasuhan nila ay yung mga kalaban lang nila sa politika na wala namang kinalaman sa flood control, mga kababayan, no. Kagaya po ni Senator Marcoleta na ginagawa pa ng kasong plunder, no, dahil lang doon sa donation doon sa pagtakbo niya sa eleksyon ng 2025. Pero mismo yung mga kaalyado ng administration ay tumatanggap din ng mga donation, no, mas malaki pa
di hamak na daan-daang milyon naman yung natanggap ng mga kaalyado nilang senador nung nakarang election mga kababayan. And even the president himself ay tumanggap din po ng daan-daang milyong donation mga kababayan galing doon sa mga kaibigan nila at mga kontratista, mga businessman, and ito pa ngayon yung nangyari, inappoint niya pang cabinet secretary mga kababayan. So yun po dapat, no, kasuhan din po ng ombudsman yan. Hindi po nila single out yan si Marcolita lang na wala namang pabor na nakita nila kay Mike Defensor or doon sa dalawa pang nagbigay ng donation, no. Wala naman po silang ebidensya na binigyang pabor ni Marcolita, no, para doon sa kailang sinasabing bribery or perjury ba yun mga kababayan. Bawal daw pong mga gano'n, no, na tumanggap ng donation. Pero sana yung mga kapartido nilang senador na for sure ay daang-daang milyon pang mas mahigit na malaki kaysa kay Marcolita na 75 million lang mga kababayan. So kung hindi po sila selective, dapat kasuhan po nila ang lahat kasi for sure yan, lahat yan ng mga senador ay tumatanggap ng mga donation galing po sa mga oligarko, no. Sana kalkalin nila, for sure maraming oligarko ang nagbigay ng donation doon sa mga senador na kapartido nila ngayong nakaupo sa Senado mga kababayan. So yun pong ating talagang ninanais na lahat po sana, no, ombudsman, huwag kayong selective na hindi lang po yung kalaban sa politika ninyo dahil maingay si Marcolita dito at si Mike Defensor sa flood control corruption ninyo ay sila lang po yung pinapatahimik ninyo. So sana wag ganon mga kababayan. At sana mabilis na po ang pagtakbo ng panahon, no, na mag 2028 na at mapalitan na yung administration para mapanagot na po natin yung mga totoong magnanakaw, no, dito sa flood control at itong mga mali-malitang pera na ito na deliver doon sa mga personalidad na ito, no, na hindi lang po milyon mga kababayan kundi bilyon na po ito, no. Itong mga deliveries ng mga pera mga kababayan at sa flood control pa lang ay umabot na daw po ng trilyones, no, itong nawawalang pondo mga kababayan simula 2022 hanggang kasalukuyan mga kababayan at madagdagan pa yan, marami pang makukurakot yan mga kababayan kasi meron pang 2 taon, no, na budget na gagawin ng Kongreso at for sure may mga insertion na naman yan mga kababayan, no, na magaganap at hindi lang po natin malalaman yan kasi sila lang po yung may alam talaga dyan. Hindi naman po open sa public yan mga kababayan kung ano yung talagang totoong nangyayari dyan sa budget na iyan, no. So ano po masabi nyo dito sa rally, no, pagprotesta na kung saan ay talagang kinumpunta nila si Claire Castro, tinawag na sinungaling at pinagmumura pa mga kababayan, no, pati si PBBM ay pinagmumura na rin. So wala nang respeto yung mga tao dito sa mga leader natin, no, kasi naman hindi natin ma-blame yung mga Pilipino dahil nga po sa korupsyon na nangyayari, no, na selective lang yung kailang pinapakulong kahit hindi naman involved sa flood control ay pinapakulong nila mga kababayan. So for me nga ay hindi rin po natin ma-blame, no, yung mga Pilipino na galit po kasi pera din po nila yung pinagnanakaw mga kababayan. No, galing din po yun sa kanila yung mga remittances nila na kung hindi dahil sa mga OFWs siguro ay sobrang bagsak na yung Pilipinas mga kababayan, no. Sila na lang po yung nakatayong haligi, no, na pinagkukunan ng pera ng gobyerno mga kababayan dahil wala na nga pong investor dito kasi nga po sa corruption na nangyayaring malawakan na so far daw ito yung pinakamalala, no, pinakamalaking corruption sa kasaysayan ng Pilipinas. So ano po masabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.